Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw. Panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Alam niyo ba, usap-usapan ngayon sa social media itong raw administrasyong Marcos. Ito raw si Presidente Bongbong Marcos. May plano pong merong tatanggalin na mga tauhan niya. Usap-usapan yan ngayon ha. Ipapaliwanag ko yan mamaya kasi po dahil dito sa pagbagsak ng kanyang rating, natataranta na po itong Malacanang at sinusuri na ngayon kung sino at kung ano ang dahilan bakit bumaba ang kanyang rating. E di syempre, kung sino yung dahilan sa pagbaba ng kanyang rating, yun ang tatanggalin. So mamaya i-explain natin yan. Okay? Kasi po mahalaga po ito ha. Pag-usapan din natin itong si Franz Castro, binatikos niya itong itim na campaign ads ni VP Sara at itong si Senator Amy Marcos. Pag-usapan din natin ito kasi sobrang sablay po ang kanyang banat dito. Okay? At itong si Ate Claire, ha? Baka ikaw yung tatanggalin, ha? Hindi natin alam, ha? Itong si Auntie Claire ninyo na proud sa kanyang sarili. Ito yung pag-uusapan natin kasi sobrang proud itong babaeng ito eh. Ha? Sobrang proud. Alamin natin kung ano yung kanyang sinabi na sobrang proud siya. Ha? Mamaya pag-usapan din natin yan. At itong si Senator Bato de la Rosa, no? Binanata niya itong PNP sa sobrang sablay ng kanilang ginagawa ngayon. Okay? Na real talk sila dito kay Senator Bato de la Rosa at napahiya itong si Torre at itong si Marbil. Okay? Pero ganun pa man, bago ang lahat ha, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ito, una nating pag-usapan itong sinabi nitong si Franz Castro. Ano bang sinabi ni Franz Castro? Ito ay binalita sa Bilyonaryo News Channel, no? Na binatikos niya itong campaign ads ni VP Sara at ni Senator Amy Marcos. Sabi dito sa balita, Makabayan Senatorial Candidate and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro criticizes Senator Amy Marcos and Vice President Inday Sara Duterte over the itim campaign ad where the two discuss hunger and justice issue. Parang hindi niya nagugustuhan itong campaign ads eh. Unang-una pa dyan, pumalag ka dyan, Franz Castro. Hindi mo ba yan nagugustuhan na itong si VP Sara at itong si Senator Amy Marcos ay concerned about this occurring problem sa bansang Pilipinas? Ang pinag-uusapan po dito ang gutom at ang tumataas na krimen sa bansa. Bakit ka pumapalag dito? Totoo naman ito, di ba? The Solon blast the two for tackling hunger and justice problems in the campaign ads, citing that they are the reason behind the country's problem. Alam niyo gaano siya kasablay ha? Pinagbibintangan pa niya itong si VP Sara at itong si Senator Amy Marcos na sila yung mga dahilan dahil dito sa problemang ito. Franz Castro, sablay ka dyan ha? Kasi alam naman po natin na ang Vice President po ay naghihintay lamang yan
kung kailan po papalit siya sa presidente, kung meron mang mga hindi inaasahang mangyayari sa presidente natin. O bakit mo i-blame sa kanila yung gutom at saka tumataas na krimen? E di syempre, wala tayong ibang i-blame dyan at ipipresyo natin yan, yung presidente ng Pilipinas. Di ba? Sabi pa niya dito, ito yung quote unquote, sinabi niya, nakakatawa kasi sino ba ang ugat ng gutom? Ekonomikong crisis at dilim ng kawalang hustisya sa kasalukuyan. Hindi ba sila uniteam? Itim nga talaga. Parehong maiitim ang budhi. Di ba? Alam mo, Franz Castro, no? Kung ako pa sa'yo, if gusto kang manalo, kasi alam kong talo ka na eh. Di ba? Kung gusto mong manalo, Castro, kung ako pa sa'yo, manahimik ka na lang. Alam mo na itong si VP Sara, sobrang taas po ang kanyang rating. Tapos, babatikusin mo ito, no? Mas lalo kang babagsak niyan. At wala namang mali sa sinabi ni VP Sara at ni Senator Amy Marcos kasi ang pinag-usapan dito, krimen na tumataas at itong gutom, no? Kaya nga, ang description ni VP Sara sa bansang ito ay maitim. Okay? So, hindi po bagay sa totoo lang Franz Castro, hindi po bagay sa inyo na babatikos ka sa ganito. Kasi alam ko natatamaan ka dito eh. Bakit gutom ang tao? Ikaw, kasama ka man dyan sa House of Representatives, Franz Castro. Wala kang ginawa, kundi lagi kang namumulitika. Lagi mong binabatiko si VP Sara sa confidential funds. Wala ka mang ginagawa. Ang naririnig namin sa inyo, ang mga balita na lagi naming naririnig, ikaw na lagi kang bumabatiko sa mga kaaway mo. Ni minsan, hindi namin narinig, na ikaw po ay tumulong dito sa kagutuman ng nararanasan natin ngayon sa bansang ito. May ginawa ka ba? Sa pagkakaalam ko, si VP Sara merong ginawa. So, wala kang karapatan na bumatikos ni VP Sara ng ganyan. Nasasabihin mo pang parehong maiitim ang budhi. Wow, galing pa talaga sa iyo ha? Talaga Franz Castro? Coming from you? Maiitim ang budhi? Are you sure? Talagang coming from you ako, Franz Castro, ito lang yung ko sa iyo. Unahin mo muna yung problema mo. Unahin mo muna yung problema mo sa kaso mo na ano ka nga eh, 'di ba? Na-convicted ka nga eh. Yun, pag-aralan mo yung kaso mo, yung pag-appeal mo. Kasi hindi po maganda na babatikos ka ng isang tao na hindi mo man tiningnan ang sarili mo sa salamin. Ano bang nakikita mo kapag tumingin ka sa salamin? Yan. Castro tumingin ka ngayon sa salamin. Syempre, itong si Franz Castro, lahat naman ito, lahat ng administrasyong nagdaan, kaaway niya. So, hindi naman ito tatanggalin ni Romualdez na sinasabi ko sa inyo, na merong matatanggal. Diba? Merong matatanggal. Kasi po, sobrang naalarma po ang administrasyong Marcos dahil dito sa ratings na sobrang bagsak ni Martin Romualdez at itong si Bongbong Marcos. Nang nakita nila na si VP Sara ay sobrang tumaas itong si VP Sara, sabi nila, di umano kasi may naririnig na ako may mga
informant tayong mga nagsasabi sa atin na, Boss Don Mar, lagi yung mga nagchat-chat sa akin natatarantar na raw yung Malacanang. Meron rang mga pinag-usapan, mga secretaries, mga advisor ni Bongbong Marcos na inaalam nila ngayon bakit bumagsak ang rating ni PBBM. Di syempre, meron silang gagawin dito para sa susunod na survey at least tataas naman si Bongbong Marcos. Di syempre, merong matatanggal. Merong matatanggal. Di ba naalala nyo, sinabi ko sa inyo na isa sa mga dahilan na bumagsak ang ratings ni Bongbong Marcos ay itong ito. Mapakita ko sa inyo. Ayan. Si Auntie Claire Castro. Lagi ko yung binabanggit, di ba? Ang kanyang mga atake sa mga Duterte, ang kanyang atake kay VP Sara, na ang taong bayan, kapag marinig, mas lalong magagalit dito sa Malacanang, dito kay Bongbong Marcos, dahil dito. Lagi ko yung sinasabi sa aking vlog, di ba? Hindi sila naniniwala. Talagang pinatuloy nilang inatake, pinaatake itong si Ate Claire. Look at what happened now. Isa lang ito itong si Auntie Claire, isa ito sa mga dahilan. Aside from ang administrasyon ay napapagbintangan dito sa pag-aresto. Kasi lahat ng mga vloggers ngayon ang pinagbibintangan na sa pag-aresto dito kay Tatay Digong ay si Bongbong Marcos ang may kagagawan, di ba? Ang sa akin iba may nag-utos sa kanya. Pero mamaya ibang usapin yun Ang sa akin lang, we're talking here about the ratings of Bongbong Marcos sa mga dahilan. Kasi po, ang administrasyon should act on this. Hindi nila papayagan na babagsak na lang ng babagsak kasi maaapektuhan itong mga senatorial slate ni Bongbong Marcos malapit ng eleksyon. Dapat nga na matakot itong mga senador ni Bongbong Marcos kasi bumagsak na yung leader nila Di ba? So one of the reason is this for this is si Auntie Claire. Yun ang basa ko if si Auntie Claire ang rason na bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos, totoo ba itong usap-usapan na merong matatanggal? So meaning to say, ikaw Auntie Claire, nanganganib ka na tatanggalin ka. Mismo ikaw hindi pa siguro mo alam, pero may usap-usapan alam naman natin na walang usok na hindi malalaman. Talagang lalabas ang usok. Kasi po, kung totoo itong mga nagsasabi sa akin na tatanggalin, wala mang binanggit na tao, pero duda ako rito. Isa sa matatanggal dito si Ate Claire Castro nila. Kasi siya yung dahilan Proud pa nga siya sa sarili niya. So meaning to say, lahat ng mga sinasabi ni Claire Castro, hindi po ito kinaugnayan kung ano yung sinabi ni BBM. Ewan ko nga ba, bakit pinayagan yan ng Malacanang na magsalita siya sa kanyang opinion? Na sometimes napapahamak na itong si Bongbong Marcos, kaya bumaba ang kanyang rating. Ito yung binalita ng Philippine Star. Na ito raw si Castro, naninindigang walang utos ang palasyo paano sumagot sa mga briefing. Naninindigan si Castro na hindi ito galing kay Bongbong Marcos. Itong mga sinasabi ko, opinion ko ito. Naninindigan si Ate Claire Castro Kung paano sumagot, kung paano magtataray, kung paano maging palingkera, sumagot, sa kanya na yan. Which is ako, naniniwala ako dyan. Lagi nga kong sinasabi na, ano bang nangyari ito si Atty. Claire? Ginawa kang PCO dyan para to echo the president. Kung ano yung opinion ng presidente, yun ang sasabihin mo. O i-update mo ang media
sa mga magandang nagawa ni Bongbong Marcos. Pero hindi ganyan ang nangyari eh. Nagva-vlog ka sa Malacanang. Nag-react ka ng sarili mong opinion, which is lahat ng mga sablay na mga opinion mo ang nadidihado, ang napahamak si Bongbong Marcos. Oh. Sa inamin niya, inamin man niya, walang utos ito ni Bongbong Marcos. Meaning to say, inamin niya, lahat na yan ay opinion niya. Sa mata ng taong bayan, akala na si Bongbong Marcos ang umatake dito sa mga Duterte. Kaya tama itong si Senator Amy Marcos nasabi niya talagang nadihado siya dismayado, no? Na ang kanyang kapatid ang nakapalibot kay Bongbong Marcos, ang nag-a-advise sa kanya, yun ang mga dahilan sa pagbagsak ni Bongbong Marcos. Walang preno si Ate Claire magsalita. Proud pa nga siya na naninindigan na walang utos galing sa palasyo. So nagva-vlog ka sa palasyo. Ang social mo mag-vlog sa Malacanang pa talaga. Grabe Ate Claire ang social mo mag-vlog sa Malacanang pa talaga. So I hope lang na hindi ikaw ang tatanggalin. Kasi usap-usapan merong tatanggalin Usap-usapan na merong tanggalin. At hindi lang si Attorney Claire ang nagpababa ng anong tawag dito, ng rating ni Bongbong Marcos. Meron pa. Sa nangyaring di ba? Sa nangyaring pag-aresto kay Tatay Digong, yun ang isa sa mga dahilan kaya bumagsak si Bongbong Marcos. Ito, may point itong si Senator Bato de la Rosa sa kanyang sinasabi. Ito, papakita ko sa inyo Yan. Binalita ito ng Bilyonaryo News Channel. Sabi dito, focus sa trabaho. Yan po ang payo o advice ni Bato de la Rosa dito sa Philippine National Police. Okay? Sabi dito, former PNP Chief and Senator Ronald Bato de la Rosa advised PNP personnel to focus on the recent rise in kidnap slay incidents. Kasi po, kung matatandaan natin, sunod-sunod yung balita, especially ito mga Filipino-Chinese community of mga businessman, yun yung mga nabibiktima sa mga kidnapping. Hindi syempre, matatakot yung mga business, mga Chinese, Filipino-Chinese businessman natin, at makakaapekto ito sa ating ekonomiya. Okay? So, parang suggestion ni Bato is, sana itong PNP, doon kayo makatutok. Doon sana kayo nakatutok sa problemang kidnapping na ito. De la Rosa said these cases are more important than political issues. Which is tama rin naman. Kasi po, itong si La Torre at itong si Marbil, kung matatandaan nyo, ginamit rin sila, di ba? Dito sa mga, like for example, itong pag-aresto ni Kibuloy, no? Sila yung nandoon in front sa pangyayari. Ginamit sila. And we are talking here about political moves na sila yung ginamit. Pag-aresto ni Kibuloy, pag-aresto ni Tatay Digong, di ba? Sila yun. Anong tawag mo doon? Political issues na ginamit ang PNP. Specifically, the arrest of former President Rodrigo Duterte. Not only Rodrigo Duterte, but also Pastor Apollo Kibuloy at kung ano pa man dyan, no? Sabi dito ni Senator Bato de la Rosa, kulang sila sa focus sa kanilang trabaho. Ang ibig sabihin ni Senator Bato, instead na mag-focus sila dito sa tumataas na krimen sa bansa,
nakafocus sila sa away ng politika eh. Di ba? Dapat tutukan nila yan. Huwag na silang mag-focus dito sa mga order ng kanila sa kanila na may mga political implications. Correct? Sana si Marbil at itong si Torre, huwag nyo nang sundin yung mga utos na kinaugnayan ng away politika. Di ba? Sabi pa ni Bato, masyado silang nakafocus doon eh. Doon sila mag-focus sa kriminalidad. Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam nyo, sa totoo lang, tama itong si Senator Bato. Napahiya itong si Torre at itong si Marbil dito sa sinabi ni Bato eh. Kasi po, kung matatandaan po natin, very active sila dito sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Imagine, may pinadala sila na thousands na mga police, di ba? Doon sa KOJC. Tapos dito naman sa kay former President Duterte, marami rin silang mga police. I cannot specifically say the numbers, pero kitang-kita naman natin, di ba? Na full force, full effort yung pag-aresto. Pero bakit itong problema natin sa kidnapping hindi ba solve? Pero yung pag-aresto kay Kibuloy at ni Tatay Digong, talagang kung nakafocus, doon talaga sila nakafocus. Aresto talaga. Kung ano ang gusto nilang mangyari doon, nangyayari talaga. Di ba? Nung gusto nilang hulihin si Pastor Apollo Kibuloy, ay hinuli nila talaga. Focus talaga sila. Itong si Duterte naman, na gusto nilang dalhin sa dahig, ipasakay sa eroplano at dalhin doon sa, sa ICC, nakuha nila talaga ang kanilang gusto. Di ba? Pero, itong problema natin sa kidnapping, na kaliwat kanang kidnapping ang nangyari, hindi nila ma-solve. Hindi, nakakahiya. So kayo rin, itong si Torre at si Marbil, kayo ang isa sa mga dahilan bakit bumagsak rin ang rating ni Bongbong Marcos. Baka tatanggalin na naman kayo o papalitan na naman kayo. Di natin alam. Balita ko, di ba? Kabago-bago lang na binigyan ng bagong si Torre dito eh. Tumaas na naman yung rangko ni Torre, di ba? Sa akin lang naman dito is, bakit hindi nyo gawin yung ginawa nyo ni FPRRD at ni Kibuloy dito sa kidnapping? Kung gaano kayo ka-focus pag-aresto kay Kibuloy at ni Duterte, ganun rin ang gawin nyo sa kidnapping. Ang problema kasi sa inyo, lagi ko nang sinasabi sa inyo yan eh. Kayo kasi Marbil at Torre, huwag kayong makialam sa away ng politika. Huwag kayong sumunod sa mga utos na may kinaugnayan sa problema ng away politika. Kaya kayo tuloy ngayon, bumagsak yung mga ratings ninyo. Hindi nyo maitatago yan sa taong bayan kasi bulatlat po sa mga mata ng taong bayan. Andyan yan. Bulatlat sa social media yung mga pinanggagawa nyo. Kahit anong irason nyo, mali is mali talaga. May nilabag kayo. Marami kayong nilabag. Duda nga ako sa inyo pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos. Ang karma talaga, babalikan kayo dito sa mga Duterte. May mga kaso kayong matatanggap talaga kasi itong mga kampo ng mga Duterte, nagbabantay lang yan sila sa mga illegal na mga pag-aresto ginagawa ninyo. Di ba? So, tama si Senator Bato de la Rosa dito. Di ba? Sobrang nakakadismaya. Nakakahiya
kung si Pastor, kung si Duterte ang huhulihin, wala pang isang araw o dalawang araw, wala na. Nagtipon-tipon na yung mga pulis. Ready na. Pero ang nakakasakit, itong problema natin sa kidnapping, mga businessman pa talaga. Malaking impact ito sa bansa natin. Pero anong ginawa ninyo? Wala. Wala kayong ginawa na nakita ng taong bayan na nag-effort kayo. Meron siguro kayong ginawa, pero wala. Hindi namin na-feel na nag-e-effort kayo. Mas effort pa kayo sa paghuli ni Duterte at ni Kibuloy. Di ba? So, Bongbong Marcos, hindi mo talaga masisisi ang taong bayan na isinusuka ka na talaga. Kasi itong mga pinanggagawa mo, halatang-halata ka na namumulitika ka eh. Sinong kawawa ngayon? Yung mga senatorial slate mo. Imagine ha, kayo ang nasa administrasyon. You have all the resources. Itong mga senador mo, kapit toko ito sa inyo, kumakapit ito kasi merong resources eh. May budget eh. Hindi na sila kailangan magpalabas ng ganyan kalaking pera sa panahon ng kampanya kasi you have all, ang makinarya na sa inyo. Pero imagine this, nandyan na sa lahat ang kalaban nyo itong si VP Sara. Kalaban nyo si VP Sara. Pero tingnan mo, Bongbong Marcos, ang mga senador mo, senatorial slate mo, nagpapa-endorso sa kalaban mo. Amy Marcos, Camille Villar. Nasa administrasyon ka ha? Pero bakit dito sila nagpapa-endorso sa kalaban mo na si VP Sara? Try to think of that. Actually, sa totoo lang, itong ginagawa ni Camille Villar at ni Amy Marcos, insultong-insulto ito kay Bongbong Marcos. Kalaban, number 1 kalaban mo sa politika, si VP Sara, doon sila nagpapa-endorso? That is very insulting. Meaning to say, hindi ka pinagkakatiwalaan ng mga mo. Alam nila na sobra ka ng bagsak, isinusuka ng taong bayan. Sobrang mababa na po yung rating mo. Okay? So ngayon, tama talaga itong mga naririnig ko ngayon, usap-usapan na tinatrabaho na raw ng Marcos administration. Itong mga advisors ni Bongbong Marcos, inaalam na ngayon kung ano ang mga dahilan bakit bumagsak ang rating niya. Sino kaya ang matatanggal? Yan ang ating abangan. Kasi ako, may sarili akong may sarili akong prospect kung sino ang matatanggal eh. May sarili akong prospect eh, halatang-halata naman, di ba? Halatang-halata na may matatanggal. Sige lang, patuloy lang kayo. Kaya kayong mga ako una sinabi ko na sa inyo ha. Isa dito si Auntie Claire Castro. Ito yung pinakaunang dahilan na bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos. Now, Auntie Claire, kung pinaplanuhan ka ng administrasyon na tatanggalin ka, unahan mo na. Unahan mo na. Di ba? Hindi, hindi man ako nagsabi, usap-usapan lang naman ito na may matatanggal raw. Hindi man binanggit si Auntie Claire, pero ako, analysis ko, na posibleng si Auntie Claire Castro, posibleng si Torre, sina Marbil, siyempre, di ba? Kasi, kahit sabihin ni Bongbong Marcos na nakakatulong itong si Torre at si Marbil sa kanila, marami kasing galit ni Torre ngayon. Marami kasing galit ni Marbil ngayon sa ginagawa ng pag-aresto kay Tatay Digong at ni sa KOJC. In order for Marcos para mabawas-bawasan yung galit ng tao, kailangan ni Bongbong Marcos tanggalin itong mga taong ito. Yan ang di ba? Analysis ko.
Hindi man yan nangyayari, pero posibleng mangyari yan, no? Natatanggalin sila. Kaya ikaw, Auntie Claire, hinay-hinay ka dyan sa Malacanang kasi you are giving your own opinion. Hindi mo binigay sa media ang sariling opinion ni Bongbong Marcos dyan. Instead na ikaw na PCO ka, ang sasabihin mo sa media kung ano yung opinion ng Malacanang. Ang ginawa mo, atake ka ng atake sa mga Duterte. Atake ka ng atake. Hindi naman yan ang napag-alaman ng taong bayan patungkol kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ay hindi po ganyan ang style niya. Hindi po umaatake itong si Bongbong Marcos. Yan nga eh. Inaatake na yan ng mga kalaban. Tahimik lang yan si Bongbong Marcos. Pero ngayon, yung pag ginagawa mo, mas lalo na yung sinabi mo dito na naninindigan na walang utos ang palasyo paano sumagot sa mga briefing. Di ba? So, napag-alaman natin na sa kanya lang pala lahat yun. Ikaw pala yung atake ng atake dyan, no? Na hindi ka naman inutusan pala. At proud na proud pa siya dito. Kaya Claire, hinay-hinay ka. Kasi baka ma-kick out ka kaagad. Kick out. Wala pang isang taon, ma-kick out ka na dyan, ha? So, ganyan po, no? Sa totoo lang, sa akin tuloy-tuloy na ito. Itong pagbagsak ni Bongbong Marcos. Sa analysis ko, tuloy-tuloy na yan eh. Kung sasabihin nila paano maibalik ang trust and approval ratings na tataas si Bongbong Marcos, no? The only way, ito lang yun ha. Bongbong Marcos, ito yung gagawin mo. Payo ko sa'yo para tataas ulit yung rating mo. Ito. Ano ito ha? Walang biro. You make a way ha. Maghanap ka ng solusyon na maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Tulungan mo si Tatay Digong na maibalik yan dito sa Pilipinas. I'm sure tataas yung rating mo. Hanggat tandaan mo ito, Bongbong Marcos, hanggat hindi maibalik itong si Tatay Digong dito sa Pilipinas, babagsak at babagsak at babagsak ang rating mo. Kasi sa totoo lang ha, sa mga vloggers dyan, sa mga political analysts dyan na nagsasabi na si Bongbong Marcos ang mastermind sa paghuli kay Tatay Digong na dalhin doon sa ICC, ako po ay hindi naniniwala dyan. May iba po akong analysis dyan. Hindi po si Bongbong Marcos ang mastermind dyan. Duda ako. Inutusan lang itong si Bongbong Marcos. Unang rason. Ito yung pinakaunang rason. Anong makukuha ni Bongbong Marcos kung iparesto niya si Duterte? Anong makukuha ni Bongbong Marcos na i-aresto, ilagay doon sa ICC, ikulong? Anong makukuha niya? Hindi naman siya tatakbong presidente. Wala na siya, di ba? Pagkatapos ng kanyang termino, mananahimik na siya. Hindi naman siya tatakbo. Sino ba ang tatakbo sa mga Marcos? Alangan naman si Aimee, sobrang bagsak. Alangan naman si Sandro Marcos. Alangan naman si Kokak. Wala na talagang susunod. Kung sino ang susunod na yun ang ano nila. So, sa tingin ko ha, hindi po si Bongbong Marcos ang mastermind dyan. Kung sino aman ang may utos na yan po ang plano natin, dalhin natin si Tatay Digong doon, i-aresto. Gamit ang Interpol. Alam niyo ba? Itanungin niyo ang sarili niyo. Sino ang may gusto na maging presidente sa 2028? Sino? Di ba? Si Bongbong Marcos, hindi na yan magiging presidente.
Sino ang may gustong mapresidente? Kasi sa mga DDS vloggers ngayon, sasabihin nila, si Bongbong Marcos yan eh. Si Bongbong Marcos ang mastermind dyan. Wala nang iba, bla 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 bla. Pero tandaan nyo, sinabi ni Senator Amy Marcos, dismasyado siya sa mga nakapalibot kay Bongbong Marcos. Sino ang nag-a-advise niyan sa mga pinanggagawa ni Bongbong Marcos? Duda ako, may nag-utos kay Bongbong Marcos na ganyan ang gawin mo, ipahuli ganyan. Ang tanong, sino? Sino ang nangarap maging presidente? Ding ding ding! Ganun lang kasimple. Ang analysis nyo ba, ganun lang kasimple. So, utak rin ang gamitin natin. Okay? Huwag nyo, hindi ibig sabihin na si Marcos, si Remulla, Marbel, Torre, nagtipon-tipon sila, nag-meeting. Hindi ibig sabihin si Marcos na yung laliman nyo pa. Bakit na napag-isipan ni Bongbong Marcos na ganyan ang gagawin? Bago niya mapag-isipan yan, may nag-utos sa kanya. Or merong nag-suggest sa kanya. Hindi, analysis ko lang ito. This is my own opinion. Sino? Sino ang nagtatago ngayon na parang malinis? At kaninong eroplano ang ginamit papunta doon sa The Hague? Laliman nyo ang isip ninyo. So yun lang po ang analysis ko dyan. Kasi mga vloggers dyan nire-respeto ko ang mga opinion ng mga vloggers dyan. Ako meron na ako pero nilaliman ko lang yung aking there is something deeper than that, no? Laliman nyo. Kaya pinagbibintangan nyo si Senator Amy Marcos. Si Senator Amy, lang yan ginamit lang yan ni Senator Amy yung Senate hearing na yan At the end of the day, si Bongbong Marcos yan Bakit hindi naman kino-question ni Senator Amy yung kapatid niya? Dapat sabihin ni Senator Amy na yung kapatid ko yung mastermind, bla 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 bla, di ba? Pero kung sa mga interviews ni Senator Amy, kung laliman mo i-understand ang kanyang interview, dismayado siya sa nakapalibot kay Bongbong Marcos. Sino itong mga taong itong nakapalibot? Kasi remember, si Bongbong Marcos, weak leader, sabi ni Tatay Digong. Pwede mong utusan, pwede mong pwede mong kayo nga puppet nga mamanipulate mo. 'Di ba? Si Bongbong Marcos ang mastermind sa pag-aresto kay Tatay Digong. Why? Anong purpose niya? Tanungin nyo kaagad, anong purpose niya? Dahil galit siya kay Duterte? Siguro naman, iisipin niya ano ang magiging impact kapag gagawin ko ito. Ipapa-aresto ko ito. Inisip niya yan. Diba? Masisira ako nito. Maraming magagalit kapag gagawin ko ito. Well, walang mawawala sa akin. Babagsak ang rating ko. Hindi naman ako tatakbo. Diba? Hindi naman ako tatakbo. Ngayon, ang tanong, sino ang tatakbo sa kanila sa 2028? Yun ang may utos siguro. Di o mano, baka. Yun yung hungry na maaresto si Tatay Digong. Kasi kapag nandyan si Tatay Digong at tatakbo siya, ang taong bayan po, sa gabal kasi yung mga Duterte di ba? Plano nila, tanggalin si Duterte. Si BP Sara, ipa-impeach nila. Once ma-impeach si BP Sara, hindi na makatakbo. So, that's the time na siya. Papasok siya sa eksena. Ang akala siguro niya, mananalo siya. Di ba? Kung wala na si BP Sara, si Duterte nandoon sa ICC, hindi makatakbo.
si VP Sara ma-impeach, hindi makatakbo. So, papasok sa eksena. Tatakbo siya. Oh. Akala siguro niya, mananalo na siya doon. Nawala yung dalawa. Di ba? So, yun lang po ha. Mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. At libre kayong mag-comment. Pag-usapan natin yan sa comment section, okay? Usap-usap tayo sa comment section. Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Mag-subscribe kayo sa Donmar TV sa mga bago pa lang dito, no? Para updated kayo lagi sa ating mga balita. Maraming salamat sa mga audience dito sa Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.